Let's head on over to Malacanang, where our mobile journalist Julie Baiza is going to tell us about a late update from the press office. What's going on there, Julie? Yes, Ms. Reg, inanunsyo ka ngayong hapon ng palasyo na itinalaga si new DOH Secretary Dr. Edwin Mercado na outgoing PhilHealth President and CEO din. Papalitan nga ni Mercado si DOH Secretary Jose Pujalte Jr. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, same pa rin naman daw yung marching order ng Pangulo. Unahin daw yung kapakanan ng publiko lalo't hindi naman nagbago sa health sector itong si Dr. Mercado. Kasabay niyan, ipinaliwanag din ng palasyo na voluntary daw yung pagbibitiw sa pwesto ni former DOH Secretary Pujalte dahil daw sa health reasons. Tikom naman yung bibig ng palasyo kung may kaugnayan ba yan sa mga issue na ipinupukol sa kanya recently at hawak na rin naman daw kung meron na daw kaso o reklamo ay pinauubayan na nila sa Office of the Ombudsman yung magiging paghawak nga doon sa reklamo. To recall, nagsampa nga ng reklamo sa Ombudsman against Pujalte on allegations of supposed deliberate delay sa procurement ng mga anti-tuberculosis commodities. Kasabay niya, inanunsyo na rin ng Palas na papalit bilang acting president and CEO ng PhilHealth si Dr. Beverly Ho na dating nagsilbi naman sa DOH din. So in a month, dalawang DOH secretary yung nagbitiw sa pwesto due to health reasons. So kasabay nito, inanunsyo na rin ng palasyo na isinumite na daw yung 2027 National Expenditure Program amounting to 7.2 trillion pesos. Nakatuon daw yung budget for 2027 sa education, health, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad, alinsunod sa tema na people-centered growth for an inclusive and resilient future. Tomorrow haharap sa atin dito si DBM Secretary para ipaliwanag ano-ano yung mga priorities under the proposed 2027 budget. Okay. Julie, hindi ba kayo natawa nung pinaliwanag sa inyo na voluntary yung pag-resign? Actually, parang may idea na kami kung ano yung reason. We just had to ask, of course. Pero parang may idea na kami. Tapos after the briefing, yun nga yung pinagbibiruan na namin na parang in a month lang, Yusek, dalawa na yung nagsabi na may problema sa kalusugan, so stay healthy na lang, ganyan. Parang pag dito, pag sinabi na si Reg nag-resign voluntarily, parang nakakatawa, di ba? Bakit nakakatawa yun? parang ba't mo Mauompag ka na naman yan. Hindi. Ba't mo naman, Punta ka. yung paggamit ng salitang voluntarily, di ba? Bakit It's more like if one of us has to resign out of health reasons. Nakakatawa pag ako yun. Kinukumpara ko kayo lang yun. dito sa DOH. Kailangan mo ng pala, naghuhukay ka na eh. Na ipapaliwanag mo na voluntarily nang umalis. Sige. Let me help you there. The bigger question, Julie, is hindi ba na-vet itong si former Secretary Brix Pujalte? Because obviously, we're not gonna deny na hindi siya magandang hindi maganda yung optics dahil sa pagpalit within a month. Saka siyempre, what have you ang heard biruan nga about din that? po namin parang humahabol sa PCO. Although ang PCO medyo mahaba-haba na yung Mas marami yun. naging palitan ng mas marami yun. secretary. Baka masundan pa. Oh. Wala naman ako naisip pahiwatig. Talaga? But what have you heard in the background about that? About the issues with former Secretary Pujalte? Actually, matagal na nga rin po namin itinatanong pero talagang walang sinasagot ang Palas pero wala din silang sinasabi previously na to defend. Ang lagi lang sinasabi kung mag-file ng kaso, haharapin or it's up to the ombudsman. Ganon lang yung naging salitaan pero kasi nga medyo maiksi pa July 13. So wala naman masyadong oras para mas madami pang issues na sumulpot at mas marami pang idepensa itong palasyo. So, ganun lang yung nagiging sagot nila previously. And kanina umaga pa, meron na talaga tayong idea na dito na papunta yung magiging announcement. Lalo na nung sinabi after briefing na wag nga daw umalis at merong hihintaying anunsyo. Ang nais ko lang naman sabihin, Pero lahat ng Julie, resignation, voluntary, di ba? So, ba't mo pa kailangang sabihin na voluntary? Kasi kanina ang tinatanong po namin kasi kung parang
hiniling na ba ng Pangulo na magbitiw because of the issues? So yun yung tinatanong, kaya yung naging sagot ni Yusek Claire, voluntary naman niyang ginawa. Siya naman mismo yung nagbitiw sa pwesto. Natanong din po kasi kanina kung yun pala pananagutin pa ba Pinag-voluntarily siya resign. kasi nga merong pending case sa ombudsman. Kaya sinabi niya, again, voluntary naman nga yung pagbibitiw sa pwesto. Yun na nga. So, That's the best yun way to yung put it. context ng term Mara- na voluntary Marami resignation. rin ako pinaresign dati na voluntary. Oh, yan. Pinag-voluntarily resign. Parang ganun ang lumalabas. Ikaw ba, Ami? Marami ka bang pinag-resign voluntarily sa Philippine Star? Pero meron bang grupo dyan sa Malacanang? Kasi alam ko yung mga sunod-sunod na presidente, merong nagve-vet no? Yun yung tinatanong ni Reg Meron bang grupo dyan na nagve-vet ng mga appointments? Yes, meron yun. Kasi hindi nga talaga maganda yung itsura niya nga, ganyan na meron palang mga... kasi ang natatandaan ko nung in-appoint siya after Herbosa, dami-daming Yes. pumuri eh. Pero Ami, Bakit ganyan ang nangyari? pero Ami, halimbawa yung kay Digong, may betting committee rin yun eh. Headed by Oo nga. ex-secretary Father Ebasco. Pero tapos may team yon. Pero ibig sabihin, ino-overrule din ng presidente yun eh. Ino-overrule niya. Diba, nung dumating si Gina Lopez, ikaw na DNR. Nung dumating si Yasay, ikaw na. Prerogative Ikaw na yung DFA. Yung ganun ba? No? So minsan, kalimitan, di nasusunod yung betting. Yung panahon namin, may betting talaga. No? May betting talaga, kasama ang political doon, kasama Anong grupo yun, communications. Ronald? May Oo. office na gumagawa niyan, di ba? Well, wala naman siyang official na pangalan. Walang official... Wala siyang official na pangalan. Wala siya Wala pong it's a tanggapan, group. kumbaga, na Yes, oo. Iba-iba yung nandun. for that purpose only. May PCOO, merong political party, merong political, etc. So, 5 yan. Usually, 5 tao. At least yung panahon namin, 5 yan. Pero ito kasi, Bok, iba yung may ibang konteksto yung katagang betting. Betting kasi, yung insinuation is may issue ng gambling. So, ibang betting yun. Iba. Victory! Vetting, Ed Lingao, vetting. Labo. Mga slow kayo. Ang Mga slow labo. talaga kayo. Labo. Aside from this po, may mga sinagot pa din na other issues ang palasyo kaninang umaga. So, kanina nga po yung napapag-usapan na rin, unahin po muna natin yung kay Pastor Apollo Quiboloy, yung request for extradition ng Okay. US. In a couple of weeks daw, magbibigay na daw po ng anunsyo ang palasyo kung ano yung magiging desisyon tungkol dito. Ang sabi kasi ni Castro, kailangan daw talagang pag-aralan. Mismo ang Pangulo yung nagsabi na kailangan pag-aralan. Pero tinanong na namin siya, ano ba yung mga possible scenarios? 2 daw po yung options dito sa case ni Pastor Quiboloy. Base daw sa treaty or agreement, may provision naman daw doon sa agreement ng US and Philippines. Una, pwede magstay si Pastor Quiboloy sa Pilipinas habang dinidinig yung kanyang kaso, or pwede ring pansamantalang i-hold or masuspend muna yung kaso niya dito at magkaroon nga ng extradition o maipadala siya sa US. I-waive natin yung ating prerogative first. Mukhang Julie, yung ikalawa masusunod. Walang naman, fearless forecast lang. No? Mukhang yung ikalawa at mukhang mabilis na yan. Although, Bok, sorry, pero technically, the palace cannot give that guarantee because it is the regional trial It's in the court court. that makes the decision. Huh? Of course, I'm being... Sa kuweba ka pala. Hindi, yun ay tatanong ko, Julie. Sa ano natin, sa setup natin? Ang final say ba is the executive o yung korte? Kasi parang under the treaty, pwedeng ma-overrule, no? Ng executive yung Yes. ang korte kung sakasakali. Ang sabi po kanina ang anunsyo manggagaling dito. Yeah. Kaya Pero Bok, I A remember... treaty has the force of law. A treaty, So batas- ganun talaga, Ronald, ha? Executive decision yun. When it comes to extradition. Hindi, Bok, I remember under the extradition, I think it was a presidential decree pa nga It's just a court. It's just a following the courtesy. treaty signing eh. Paano kung ganyan It's not kasi? Kung meron Hindi, tayong hindi siya court decision, Ronald. Hindi, siyempre Ang treaty. ibabalanse yan. No? Pero ang treaty kasi, very powerful yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, gusto namin kunin itong criminal na ito sa inyong bansa, sasabihin ng US, hindi, may kaso pa siya rito, tatapusin muna namin. No? Mahirap yun eh. Masisira yung essence ng isang treaty. Yeah. No? Kung yun ang dominant. So, pwedeng lampasan yan dahil yung treaty mo na pinirmahan mo, batas na rin yun eh.
dito. But typically kasi the executive has extremely persuasive powers over the local courts. Although technically, if I understand correctly, and we talked to Dean Sarmiento din nung Thursday or Friday, he was also emphasizing this. In the end, it is the RTC that makes the final call, although of course with the suggestion from the DOJ, which of course speaks for Malacanang. Kaya sinasabi ko, yung sinabi ni Julie na second option, malamang yun yung mangyari. Yeah. Meaning So, we will defer. ino-notify lang ng Yes. executive yung court. Kung ganon. From my their- Kaya limited kung sakasakaling pipirma yung amateurist korte, vantage ministerial point. na lang siya. Sumunod na siya sa executive. Ganon ba yun? Julie. Tama ba yun? Based on what Yusek Claire said, yun po yung sa palace yung final decision. So, yes, hindi sa korte. Kasi kung iintayin natin yan sa korte natin, baka abutin na ng 20 years. Wala lang extradition. I 3 to mentioned 6 kasi, years. as part of the process kasi the DFA goes to DOJ, DFA and DOJ, forms yes. a task force that makes a recommendation or a petition with an RTC. Ang extradition, mabilisan yan dahil mapapahiya yung bansa No? At Although at pwedeng gumante yung bansa. Although for practical purposes nga, it is the executive that usually has a very persuasive powers over the RTC. Pero in a couple of weeks pa daw po, hindi pa daw po siya maaasahan na immediate maging desisyon ng palace. Okay. We'll leave that Okay. there. Thank you so much for your reporting, Julie Julie. Paisa, live from Malacanang.